Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camyo po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Miyerkules mga kapatid at ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong A New Walk for a New Life. Ayan, samahan po ninyo ako sa ating pag-aaral at atin pong susuriin ang mga talata mula sa sulat ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verses 17 hanggang 24. At uunahan ko na po kayo. Hindi ko po kayang tapusin ang how many verses ba ito? 14 verses na po sa isang upuan. Kaya palagay ko po Thursday and hanggang Friday ay matatapos natin ang pag-aaral tungkol sa subject na ito. Because this involve a lot of things, not only our walk with Christ o yung tinatawag na sanctification, kung hindi tatalakay ito ng maraming mga bagay. So bear with me, samahan niyo po ako. Bagamat ang mga talatang ito ay expository, meaning exposition of the verses, but we will see a lot of theology and doctrinal stand in regards to this study and this teaching. So simulan po natin ang ating pag-aaral sa pagbasa ng mga talata. Samahan niyo po ako, Ephesians 4:17 to 24. Ganito ang sinasabi. Therefore I tell you and insist on in the Lord not to live any longer like the Gentiles live, thinking worthless thoughts. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of their ignorance and hardness of heart. Since they have lost all sense of shame, they have abandoned themselves to sensuality and practice every kind of sexual perversion without restraint. However, that is not the way you came to know the Messiah. Surely, you have listened to Him and had been taught by Him, since truth is in Jesus. Regarding your former way of life, you were taught to strip off your old nature, which is being ruined by its deceptive desire, to be renewed in your mental attitude, and to clothe yourselves with the new nature, which was created according to God's image in righteousness and true holiness. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang Bible ay nagsimula doon sa katagang therefore, it is very important na ating pong balikan yung kanina So the verse 17 started with the word therefore. And this need our attention. And we need to look back what is that therefore means. It is the word that every time na makikita natin in the Bible, you should stop and see what it is there for. What is that, therefore means? Ibig sabihin, kapag binanggit yan, may bagay na pinanggalingan yan. This word rather, the word therefore, calls our mind to back to what Paul has been teaching us all about dito sa Ephesians. Kaya importanteng balikan natin yung chapter 1, chapter 2, chapter 3. Nasa chapter 4 po tayo ngayon ng Ephesians. Ano po ba yung mga binabanggit ni Apostol Pablo about that therefore? So because we have been given the opportunity to look back, pwede naman nating buklatin ang Bible at balikan natin yung chapter 1, 2, and 3. Pero kung ako po gagawa nun ngayon, we don't have that luxury of time. Kasi po ang gusto kong pagtuunan ng pansin ay ang naging epekto noong mga nangyari from chapter 1 to chapter 3. Si Apostol Pablo may binabanggit po siya sa chapter 3 o sa chapter 4 verse 1 to 3. Ganito po ang sinasabi ni Paul. May benefits na binabanggit si Paul sa verses 1 to 16 bago po tayo dumating doon sa verse 17. Ito po,
Paul has given us the benefits doon po sa talatang 1 hanggang 16. And we are not to be lost like the pagans or the Gentiles sa pamumuhay bilang mga Kristiyano. Dapat daw tayo ay naiiba sa kanila. At ang kaibahan ay ang benepisyo. Ano po ang sabi ni Paul? Ano tong mga benepisyong ito? Nung tayo'y tinawag para maging isa kay Kristo, our calling to salvation by grace through faith ay na-determine. Ibig sabihin, iba tayo kasi tayo po'y mga ligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mababasa po natin yan, chapter 4, verses 1 to 3. Our calling to salvation, that is a benefit. Second, our unity in the body of Christ, that is a benefit. Third, our unique gifting of the Holy Spirit to serve the Lord, that is a benefit. And fourth, our being built up through the ministries. Yan po ay mga benepisyo ng pagiging na kay Kristo. Nung tayo po'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, take note, hindi lahat ng tao maliligtas. Amen? Hindi lahat ng tao na unite in the body of Christ. Kaya nga po ang tawag sa church ay church because it comprise people called out to become the body of Christ. Yung mga mananampalataya, yung mga elect tinawag para maging mananampalataya, para maging kabahagi ng katawan ni Kristo. At yung mga tinawag bilang katawan ni Kristo, bibigyan ng Diyos ng unique gifting of the Holy Spirit. At tayo po ay pagkatapos nun ay ibibuild ng Diyos for the ministries. Lahat ito nangyari na ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Amen po ba? Tinawag niya ang mga alagad, inaralan, tinuruan, pagkatapos naging kabahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos po, ang sabi niya, pag alis ko, darating ang mga aliw, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan, ng unique ability, at pagkatapos nun, makakapamuhay kayo sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng mga kaguluhan, you are going to be built up through the ministry of gifted individuals. You will become a gifted individuals. Yan po yung mababasa natin doon po sa chapter 4, verses 1 hanggang 16. So, because we have been given all these advantages and we are made partaker of such gift from God, ito ang hamon ngayon. Ang hamon sa atin ni Pablo, we are to walk in a manner that is different from the world around us. Because of those privileges, ipinakita na hiwalay tayo sa pamumuhay sa mundo na atin pong kinagisnan. Kapag ikay naging mananampalataya, ihiwalay ka ng Diyos. Take note, hindi ka naman tatanggalin para dalhin sa ibang mundo, parang alien. Kung hindi sa mundong ito na ating kinalalagyan, gagawin tayo ng Panginoon na mamuhay ng kakaiba kesa sa mundo. Now, that is a challenge. And this challenge is quite difficult. In that verses that are before us today, we are called to a new walk for a new life. Kaya sinasabi, pwede ba na maging Kristiyano tapos walang naging pagbabago? Napakalaking question po nun eh. Napakahirap sagutin kasi po ang makasasagot lang naman nun ay ang Panginoon pagdating ng araw at yung taong gumawa-gawa ng pagbabagong ito. Kasi po ang mga tao minsan may pananaw na yung ginagawa nila tama. Yung ginagawa nila ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Alam niyo po, all over the world, kahit yung mga makasalanan, kahit yung mga pagan, kahit yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, may inclination sila of worship. Meron po silang inclination of worship. Yun po yung tinatawag na kalayaan ng tao eh. Hindi po sinasabi na tayo ay walang kalayaan. May kalayaan ng tao. Ewan ko po, natalakay ko na naman yung freedom of the will. Ano po? Yung freedom of the will. Totoo po ba na may freedom of the will ang tao? At natalakay ko na po yun, merong kalayaan ng tao na gawin ang gusto niyang gawin. Kaya nga nakakapili ang tao ng Diyos na gusto niyang paglingkuran.
Pero pagdating sa kung papaanong mapipili niya ang Diyos na tunay, yun po ang imposible. Hindi po mapipili ng tao ng kanyang freedom ang Diyos na buhay because he was in bondage. And it is only the power of God to free him from that bondage para makita niya ang Diyos. Ngayon, ganun pala, Pastor, nasan yung free will? Ang free will ng tao ay nakakiling lagi sa masama. Kaya, ano pamimilian ng tao? Ang pamimilian lang ng tao ay masama at masama. Mamimili lang siya sa dalawang ito. Ang mas masama at higit na masama. Masama pa rin ang kanyang pipiliin. Sapagkat ang inclination ng puso ng tao ay sa kasalanan. Yun yung tinatawag na total depravity of man. At ang makasalanan, makakapili siya ng kanyang Diyos. Kita naman ho natin sa panahon natin ngayon Panahon pa lang ng Israel, meron silang Baal. No? Meron silang mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. Yung ba ang tunay na Diyos? Hindi. Choice ba nila yon? Yes. Pero ang choice lagi ng isang taong alipin ng kasalanan, ang choice lagi ng isang taong nagkasala sa Diyos ay laging para sa kanyang sarili lang. They will choose a God of their own. No? So, importante ito. Obserbahan nyo ang mundo. Pumunta lang kayo sa India, manood lang kayo ng mga Bollywood. Makikita nyo po, ang Indian movies, they always insert their gods sa kanilang mga movies. Hindi po ba kayo nagtataka bakit laging may sayawan ng mga Indian movies? Laging merong sayawan, yung po'y worship nila Saan sila sumasamba? Makikita nyo po lagi, yung kanilang mga pagsasaya, yung kanilang pagsamba, dedicated sa kanilang mga Diyos. Yung Diyos na maraming kamay, nakita nyo po ba yun? Yung Diyos na merong elepante, mga baka. So, napakaraming Diyos ng India. And they created those gods. Now, the question is, yung ba ang tunay na Diyos? Hindi. Bakit nila pinipili yon? Because the heart are inclined to choose their own gods. Kaya, ang tao ba'y malaya? Yes, malaya sa kanyang kalayaang pumili kung sino ang kanyang Diyos na pipiliin. But that freedom will not be able to seek the true God. Yun po tandaan ninyo. Kaya sabi ni R.C. Sproul, hindi naman totoo na kumbaga ang tao may kalayaan. Yung kalayaan lang na yon ay towards the inclination to choose evil. The fallen man will not choose God. And he cannot choose God. Walang kapangyarihan ng taong mapili ang tunay na Diyos. Ang mapipili lang niya ay ang mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang tunay na Diyos, bago siya makilala, kailangan munang buhayin ng tunay na Diyos na ito ang patay na kalagayan ng tao. Kaya po, ang salvation is by God's election, by God's doing, by God's regeneration, and it is all about God. Kaya nga salvation through Him. Amen? Dahil kung mapipili pala natin ang Diyos na tunay, katulad ng kakayahan nating pumili ng mga Diyos-Diyosan at pumili ng sarili nating Diyos at relihiyon, yun po ba ang kalayaan na sinasabi? No. We are free to choose evil and only evil. We have freedom to choose what is bad and what is not in accordance to the will of God. But to be able to choose God, that will not happen. Only if God will regenerate a dead spirit in us. Kaya ngayon, punta tayo sa pag-aaral. Ngayong sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay mga niligtas na ng Diyos. Chapter 4 verse 1, chapter 4 verse 1 to 3. Tinawag tayo sa salvation, and that salvation is by grace through faith. Ephesians chapter 2, binanggit na rin yun, 2, 8, and 9. Ginawa po tayong pinagkaisa sa isang katawan, verses 3 to 6. At binigyan tayo ng unique gift ng Holy Spirit, verses 7 to 10. At tayo'y ibinibuilt up to the ministry of the church
verses 11 to 16. Pumasok ngayon yung verse 17, sinabi ni Paul, therefore. Ayan. Ano ngayon yung therefore na yon? Ang sabi po ng talata, I tell you and insist on in the Lord not to live any longer like the Gentiles. Anong sabi ng verse? We are called to a new walk for a new life. Tinawag na tayong mag-iba. At si Pablo po ang maraming letter na ganito. Romans chapter 12, verse 2. No po, mag-iba na tayo ng landas, mag-iba tayo ng ating pag-iisip. Now, because we have been given this advantage in the verses that before us, we are called to walk for a new life. The Apostle Paul issues some very specific challenges for all those who are saved. Kapatid, ikaw at ako, kung ikay tinawag para sa kaligtasan, may mga challenges tayong haharapin na ibinigay ni Apostol Pablo. And these challenges teach us how we are to walk and how we are to be different from those who have not been saved. Binanggit ni Pablo I tell you and insist on in the Lord not to live any longer like the Gentiles live, thinking worthless thought. They are darkened in their understanding and separated from life of God because of their ignorance and hardness of heart. Ayan. So talagang merong distinction. Mamumuhay talaga ho tayo sa mundong ito na merong dapat kaibahan dun sa hindi mananampalataya. Hindi po dapat yung mga hindi mananampalataya ang nakaka-impluwensya sa ating mga buhay. Hinahamon tayo ni Apostol Pablong mamuhay ng kakaiba. Now, let us take some time to talk about these challenges. Ito po yung dadaling ko sa inyo ngayon. Mamuhay tayo ng kakaiba. Paano? No? Let us look at the challenges of the Apostle Paul. Una, sabi ni Paul dyan, be different. Be different. So ito po yung pagtutuunan lang natin ng pansin ngayong araw. Yang challenge na yan. Challenge number 1, be different. Ephesians 4:17-19, therefore I tell you and insist on in the Lord not to live any longer like the Gentiles live, thinking worthless thoughts. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of their ignorance and hardness of heart. Since they have lost all sense of shame, they have abandoned themselves to sensuality and practice every kind of sexual perversion without restraint. Dito po sa mga talatang ito, 17 to 19, 3 verses, malinaw po rito na in-enumerate ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso ang buhay ng hindi mananampalataya. Ipinakita po rito ang deskripsyon ng mga hindi mananampalataya. At ito po ang paglalarawan ni Pablo ng buhay ng mundo. The world. Majority of the world. Ngayon, ang sabi niya, kayo'y Christian na, huwag niyong gayahin ito. Be different. We who have been saved are no longer like we were. Alam po naman natin yan Si Pablo rin nagsabi sa 2 Corinthians 5:17. Ano sabi niya? Therefore yan uli. Binanggit po prior to that, prior to verse 17, yung mga buhay ng mga hindi mananampalataya. In-enumerate din ni Paul sa 2 Corinthians 5 yung buhay ng mga hindi Kristiyano. And then sinimula niya uli sa verse 17 ng therefore. At yung katagang therefore ay hamon upang tayo'y mamuhay na ng kakaiba doon sa dati nating buhay. Sabi diyan ni Paul, kung nakikristo ka na, bago ka nang nilalang. The old has gone, the new has come. Amen? As a result of that new birth, katulad ng nangyari sa kanya, katulad po ng pangyayari kay Apostol Pablo,
Ang akala po niya, malinaw na malinaw niyang nakikita ang tamang daan. Ang akala niya, malinaw na ang ministeryo'y ginagawa niya sa pamamagitan ng pagtugis, pagpalo, pagpatay sa mga Kristiyano nung una. Akala niya ginagawa niya yung para sa Diyos. Akala niya yung pagiging relihiyosong yon ay nakapagbibigay lugod sa Diyos. Pero hindi. Yung choice na yon ni Apostol Pablo na patayin ang mga Kristyan ay saan galing? Sa kanyang evil. Sa kanyang evil intention. Sa kanyang evil mind, evil heart, and evil hands. Kaya, bago siya naging mananampalataya, ano ginawa ng Diyos? Ano po? Binulag ng Diyos si Pablo. Binulag siya. Physically. Para ilarawan kay Apostol Pablo sa daang Damasco na ikaw, Pablo, ay bulag. No? Bulag ka sa katotohanan. At the life of a blind man is limited with his touch. He will not see the light. The blind man will not see the light unless God open his eyes. Amen? And so it is spiritually. Malibang ang Diyos ang magtanggal ng talukap ng ating mga mata para makita natin siya, para makita natin si Jesus na siyang daan, katotohanan at ang buhay, tanging pagkilos yun ng Diyos. At kapag nangyari yun, ang sabi ni Pablo, magiging bagong nilalang ka na. Maboborn again ka na. O, born again ka na. At pag na-born again ka na, mako-convert ka na. Like what happened to Paul. Nang binuhay ng Diyos si Apostol Pablo, he was converted. From his former life, from his being a persecutor of Christian, to becoming a friend of the believers, and become an apostle of Christ. Amen? Ngayon, ganyan din tayo. Dati kaaway tayo ng Diyos. Dati iba takbo ng ating mga isipan. Iba ang mga prioridad natin. Pero nung tayo ay ipinanganak na muli sa Espiritu, nakita natin si Jesus, nakakilala tayo sa tunay na Diyos, ang sabi ni Paul, mag-iba kayo. We are not what we used to be. Bago na tayong nilalang. And we can no longer live like we used to live. We have been changed. And thus, we are different from the world around us. Pag ang Kristiyano, ang nagsasabing Kristiyano, tapos ang buhay walang nabago, napakalaking questionable po nun. Napakalaking question po yun. At si Apostle Paul, the Apostle Paul's challenge here is to mark the difference between the children of God and the children of the devil, the enemy of God. We are to mark those distinctions between the saved and the lost, and we are to be different. Amen? Kailangan mag-iba. Hindi po mag-iiba, pasama pa na, palalo. No? Nung naging Kristiyano, lalo pa sumama. No? Nung naging Kristiyano, lalong naging kismosa, lalong naging mapanghatol, lalong naging makasarili. Hindi po pwedeng ganon. Paul's challenge here is to mark the difference between the children of God and between the children of the devil. So, sa talata po na ating binasa, sa atin pong talatang Ephesians chapter 4:17 hanggang 24, meron po tayong makikitang 3 specific. Actually, wag na muna tayong pumunta sa susunod na verses. Hanggang 17 to 19 lang tayo muna ngayon. Yun lang muna pagtuunan natin ng pansin. Po, Ephesians 4:17 to 19. Paul, the apostle, notes 3 specific problems that plague the lost. Inilarawan ni Apostol Pablo sa Ephesians 4:17 to 19 ang mga karakteristik ng mga taong wala sa Panginoon. At tatawagin natin silang the lost. Sila yung unregenerated. Sila yung mga hindi mananampalataya. Sila yung hindi kabilang sa pamilya ng Diyos. Not united in the body of Christ.
At sila yung hindi magtataglay ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Ngayon, anong larawan na sinasabi ni Paul tungkol sa kanila? Ayon po sa verse 17, the lost have a problem with their heads. Hindi po ako may sabi niyan. May problema sa pag-iisip ang mga taong wala sa Diyos. Pero hindi ko po sinasabi na dahil ang mga hindi mananampalataya ay may problema sa isip, mental problem ang issue nila. Hindi po. I'm not saying na kailangan mo silang i-rehabilitate mentally. Hindi ko po sinasabing kailangan sila ng painumin ng gamot sa sakit sa utak, ipasok sa mental hospital para sila ma-rehabilitate. That is not what I am saying here. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo, yung mga hindi mananampalataya, unang-una may problema sila sa isip. Hindi ako may sabi niyan. Sabi po sa verse 17 ito. Ephesians 4:17, therefore, I tell you and insist on in the Lord not to live any longer like the Gentiles live. Why? Because they are thinking worthless thoughts. Kaya, ang sabi ng Panginoon, my minds are not your minds, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Binabanggit ito ng Panginoong Jesucristo sa mga hindi mananampalataya, not only to the human being, para i-differentiate yung layo ng isipan ng Diyos at layo ng isipan ng mga taong tulad natin. No. Jesus is referring on that verse na kapag ang isipan ng Diyos ikukumpara sa isipan ng mga hindi mananampalataya, malayong-malayo talaga. Hindi nila kayang abutin yon. Pero tayo po na naging mga mananampalataya, bagamat nakasili pa lang tayo sa mirror, katulad ng binabanggit sa Aklat ng Korinto, unti-unti inire-reveal sa atin ng Diyos ang kanyang isipan. Diba sabi ng Bible, we have the minds of Christ. Naiintindihan na po tayo. Dahil tayo po ay na-regenerate ng ating Panginoon, nagbago pati ang ating isipan. Nagbabago ang ating pananaw. Amen? Pero pag hindi ka mananampalataya, you are thinking worthless thoughts. The lost lived empty lives because their minds are corrupted by the inborn sin that dwells within them. Thus, every thought is corrupted by evil. Kaya, aminin man natin ito o hindi, tanggapin man ito ng nakikinig sa akin ngayon o hindi, pag hindi ka mananampalataya kay Kristo, wala kang iisipin kung hindi makasarili, wala kang iisipin kung hindi makaisa, wala kang iisipin kung hindi parating makamundo because of the corrupted mind that you have. You will not be influenced by any goodness from God because His mind will be far different from the mind that you have. Amen po ba mga kapatid? Alam nyo, binanggit ko na to kanina. The lost mind invents ways to serve the flesh, not God. The lost mind invents ways to serve the flesh. Mag-iimbento ang isipan ng makasalanan para paglingkuran ay ang kanyang sariling laman or the selfish desires of the mind. The lost mind will also invent false gods, false religions, and foolish philosophies that are designed to showcase man's brilliance and not God. Kaya nakakatakot na po yung mga simbahan, mga kapatid, na puro imbento na lang ng tao, puro kapangyarihan ng tao, orchestrated ng tao, dinidirect ng tao, tao na nasusunod, hindi na ayon sa gusto ng Diyos. Look at the churches nowadays. Many churches nowadays, puro likha na ng tao.
papaano, kailan tatayo, kung papaano magiging emosyonal. Have you seen a directed mega church? Papaano nila i-direct lahat? Kailan papasok yung sasayaw, magtatamburin? May direktor po yun. And it is no longer the Holy Spirit. Well, I am not saying na hindi guided ng Holy Spirit yung direktor. Ang katwiran nila lagi, sabi ng Bible, gawin ng lahat ng may kaayusan. Pero yung kaayusan na yon, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, ay naaayon dapat sa gusto ng Diyos. The problem is, if the man is not regenerated and lost, then the mind is lost. Amen po ba, mga kapatid? Huwag niyo pong kalilimutan, the inventions of the lost mind are empty and anything helpful, or empty of anything helpful. The mind of the lost are empty of anything helpful, and they ultimately damning to the soul of man. Ito sabi ng Proverbs pinakamatalinong tao nagsabi niyan. There is a road that seems right for a man, but in the end, it's the road to death. Meron daan na mukhang tama sa paningin ng tao na dapat lakaran, pero ang dulo nito kapahamakan. Maliban na ang isipan ng tao ay baguhin ng Diyos. Puro kasamaan ang mapipili ng tao. Ang passage po ni Paul sa Romans 1:28 sinabi furthermore, because they did not think it worthwhile to keep knowing God fully, ano ginawa ng Diyos? God delivered them to degraded minds to perform acts that should not be done. Amen? Dahil hindi nga regenerated ang soul, hindi regenerated yung spirit, patay yung espiritu, sa kalagayang ito, ang sabi ng Diyos, i-deliver na niya sila sa degraded mind to perform acts that should not be done. Kaya wag na kayong magtaka. Ito yung tinatawag na reprobate mind. This refers to a depraved mind. And this word was used to describe metals that were tested and rejected by refiners because they were too impure. The word came to mean useless and worthless. Reprobate, depraved. So ano makikita natin? The unbeliever has a problem in his mind. His mind is depraved and it is capable of producing nothing but thoughts that are useless and worthless. Amen? Why? Because they are depraved. Pero tayo mga kapatid, because we are saved, we are to be different. Dahil tayo mananampalataya, iba ang ating isipan. Kapatid, ikaw mismo makakapansin yan. Ikaw mismo sa iyong sarili, alam mo yan. Iba mag-isip ang bagong nilalang. Iba mag-isip ang binago ng Diyos. Po. Yan po ang una. The lost have a problem with their heads. Pangalawa, sabi rin ni Apostle Paul, ganito po yung expository preaching. Let the word of the Lord speak. Hinihimay po natin kung ano yung sinasabi ng talata. Hindi po yung puro kwento, katulad ng mga narinig natin mga preacher ngayon, kwento-kwento, pero hindi naman nasa Biblia. Hindi nga Biblia. Babasa ng isang talata, magpapaikot-ikot sa katakot-takot na kwento. Pasensya na po kayo. Pero minsan nasosora po talaga ako doon sa mga pastor ng live. Ang daming nanonood. Pero puro kwento lang, nakakatawang kwento. At tuwan-tuwa naman tayo ron. Dito po sa Tinig ng Pag-asa, mabubwisit kayo sa akin. Maiinis kayo sa akin. Masasaktan kayo sa akin. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi ako nag-iimbento. Salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. At sasabihin ko sa inyo, ang isipan ng mga makasalanan ay nakakiling sa masama
because his mind is depraved. Na malibang ang Diyos ang gumawa niyan, ng pagbabago niyan, wala pong magagawa. The thoughts of the lost are useless and worthless. Now, anong susunod? May problema sa isipan, pero pangalawa, Paul notes another specific plagues of the lost, and that is, the lost have the problem with their hearts. Hindi lang po may problema sa isip, may problema sa puso. Hindi po problema sa puso dahil iniwan, pinagtaksilan, o broken-hearted. I am speaking of a different problem of the heart. Ano po ang sabi dyan? Ano po? Verse 18. No? Hindi po yan invento. Ayun sabi ni Paul sa verse 18 ng chapter 4. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Why? Because of the blindness of their heart. Kanina may problema sa isip. Ngayon, bulag ang puso. No? Kaya dito po galing yung sinasabing, ang pag-ibig daw ay bulag dahil ang puso ay bulag. Pero let us look at the context. Yung tao po na mananampalataya, yung tao pong hindi Kristiyano, hindi lang may problema sa isip, kundi may problema rin sa heart. And the Apostle Paul says their understanding is darkened. And they are alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of that blindness of the heart. Alam niyo po mga kapatid, the word blindness refers to stubbornness. It speaks of a heart confronted with the truth but refused to embrace the truth. Alam niyo, kahit nagsisimba yan, minsan naiya kag magsimba. Dadalahin sa simbahan ng kaibigan. Makakapasok naman sa simbahan dahil sa utang na loob sa iba. Alam niyo, maraming ganyan eh. Nasa church dahil tumatalaw lang ng utang na loob. Pero i-reveal po talaga ng panahon ang kondisyon ng puso ng tao. Pag may pagkakataong makatakas para hindi sumimba, hindi sisimba. Bakit? Blind nga yung heart eh. Kaya nasa simbahan yan dahil may utang na loob lang. Kaya nasa simbahan yan dahil nayakag lang, pinagbigyan lang yung kaibigan. Pero kung tunay yan, kung tunay na ang puso ay binuksan ng Diyos, mananatili. At nakikita po natin marami talagang mga mananampalataya rin naman na nananatili. Sabik sa salita ng Diyos, sabik sa pag-aaral. Dahil binuksan na ng Diyos ang kanilang mga puso. Romans 1:18, when he mentioned those who hold the truth in righteousness, the word hold in the verse means to oppress. It speaks of those people who hear the truth, they know the truth, but they refuse to acknowledge and embrace the truth. Why? Because they are blind. They are blind. Just like what happened to the Apostle Paul. Ano po? Sabi nga ni Paul, nung lumaon na ang kanyang testimony, I am the chief sinners. Ako yung pangulo ng mga makasalanan. Bakit? Dati kasi, imagine niyo yung katotohanan ng dinudurog ko. Yung mga Kristiyano ang pinapapatay ko. Yung nasa tamang daan ang tinutugis at inuusig ko. Kaya ubod ko ng sama. Pero paano yun nakita ni Paul? Paano yun naunawaan ni Paul? Dahil ba nag-aral siya? Dahil ba sinuri niya? Dahil ba pinag-aralan niya ang buhay ng mga mananampalataya? No. Dahil ba na-challenge siya nung pinatay niya si Stephen? Nandun siya. Na-challenge siya doon. Kaya siya na-born again? Kaya nabuksan ang kanyang puso? No. He desired more to be killed after killing Stephen. Kailan niya na-realize to? Kailan niya na-realize na siya chief sinner? Nung binuksan na ng Diyos ang kanyang puso. Doon niya nakita, ubod ko ng sama. Amen? Alam niyo mga kapatid, in this state,
their understanding is darkened. Because of the stubbornness of their heart, they are separated from the life that could be theirs in Christ. They are remained trapped in darkness and depravity of their condition. And whether we like it or not, they are lost, dead in trespasses and sins. Ito yung binabanggit sa Ephesians 2:1. Ito ang kalagayan natin, kalagayan ng lahat ng tao, kalagayan ng mga hindi mananampalataya. The human race did not merely get sick. Hindi lang po humina. Hindi lang po nagkasakit sa espiritual. Sabi ng Bible, dead. Adam sinned and he died. Romans 5:12. In that dead and depraved state, the lost live for nothing but to gratify the lust of the flesh and the mind. Ephesians 2:2-3. Amen? And in this state, their understanding is darkened. Kaya wag na po tayo magtaka. Talaga hong pasama ng pasama ang mundo. At makikita pa ho natin ito. Hindi lang ngayon, sa mga susunod na panahon. Yung phrase na darkened is a perfect participle. Ano ibig sabihin? This means that the lost live in a continuing state of spiritual darkness and ignorance towards the things of God. Yan po ang ibig sabihin niya. Because of the blindness of their heart, their state, and in that state, their understanding is darkened. Yung pong word na yan, yung phrase na yan, ay nasa perfect participle. Ibig sabihin, patuloy pa. Magpapatuloy in a continuing state of spiritual darkness. Kaya malibang ang Diyos talaga ang kumilos. Malibang ang Diyos ang bumuhay sa patay na kalagayan ng tao, they will not see God. Since they are dead, they are unresponsive to the things of God. They are like a cold, immobile corpse. Have you seen a dead body? No? Kurutin, saksakin, pukpukin, wala na po yun. Patay nga eh. So, yun po ang larawan ng isang taong patay sa espiritu. They are like a cold, immobile corpse which can neither see, neither hear, neither feel or think. They are dead because they are what? Alienated from the life of God. Ephesians 4:18. Being alienated from the life of God. Ano ba sa Tagalog yun? Hiwalay sa buhay na Diyos. If God is life and you are alienated from the life, you don't have life. You're dead. Amen? They are unmoved by the truth. Kahit marinig mo ang katotohanan, hindi makakarespond ang patay. Kaya hindi po totoo na kapag narinig ng patay yung preaching of the gospel, ay mananampalataya siya at maboborn again siya. Hindi mangyayari yun. In your dreams, panag-inip lang yun. Kahit marinig ng tao ang katotohanan, mananatili pa rin siyang patay. Kaya ang dapat unang mangyari, buhayin muna ng espiritu ang patay na espiritong ito, and then he or she will hear the word and he will be converted. He will have faith. That is the process. Kaya kapatid, kung narinig mo na ipinangaral si Jesus at ang Ebanghelyo, tumugon ka, nanampalataya ka, sabihin na nating tinanggap mo si Jesus because of that, that is faith after being born again. Kaya hindi ka na born again dahil nanampalataya ka. Nanampalataya ka dahil born again ka na. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Kaya sablay na sablay po yung sasabihin sa iyo na
manampalataya ka para ka maborn again. Paano mangyayari yun? No? Your heart is darkened, dead, unmoved by the truth. They are unfazed by matters of right and wrong. They love the dark, and they pursue the works of darkness. That is the condition of the lost. The lost have a problem with their heads. They have a problem with their hearts. Who can save the lost? Can the lost save himself? No. Absolutely no. At ang sabi ni Kristo doon sa mayaman, sa rich young ruler, imposible. Mas madali pang pumasok ang camel sa butas ng karayom para ang isang makasalanan ay maligtas. Sabi ng mga alagad, Lord, kung ganun, sino ang maliligtas? Ang sagot ni Jesus, sa tao, ito ay imposible. Sa Diyos, lahat ay posible. Nakuha niyo po? Sa tao, imposible ang salvation. On his own or on her own. But with God, nothing is impossible. Now, because we are saved, we are to be different. Amen? Because we are saved, the very life of God defines us and empowers us. We are not dead to truth, but we love the truth and long to live it out daily. Dahil ligtas na tayo, dapat tayo maging iba. Dahil ligtas na tayo, binuhay na tayo ng Panginoon. The very life God defines us, empowers us. Hindi na tayo patay sa katotohanan, hindi na patay ang ating puso at isipan. Nalalaman na natin ang totoo, tinatanggap na natin ang totoo, minamahal na natin ang totoo, at tayo'y namumuhay na sa katotohanan araw-araw. Kaya mahal na natin ang salita ng Diyos. Kinasasabikan na natin ang salita ng Diyos. And we are not in darkness as is the world, but we walk in the light as He is in the light. Nagkakasala pa ba? Yes. Pero matapos na magkasala, kayo na mismo makadidiskubre, dinadago ka ng ating mga budhi kapag tayo nagkakasala sa Diyos. Sapagkat alam natin, nagkamali tayo sa ating Ama. Yun ang kaibahan. Nung tayo po'y wala sa Panginoon, bulag, no? Nadidimla ng ating mga puso. No? Ang ating mga isipan ay in darkness. Wala tayong pakialam doon. Ano man ang ginagawa nating mga kasalanan, konsensya lang natin yung nagsasabi, oy mali yan, pero pagkatapos nun, wala rin kapangyarihan yung konsensya. Bahagya lang ang ano nung kurot nun. Iba kapag Kristiyano ka na. Hindi lang konsensya, kundi yung conviction ng Holy Spirit. Ang hirap takasan nun. Di ba, minsan hindi ka na mapagkatulog. Pag may nakasamaan ka ng loob, ang hirap matulog. Pag nag-away kayong mag-asawa, hindi ka na makatulog. Kasi ang sabi ng Bible, huwag niyong palubugin ng araw nang hindi kayo nagbabati. Pag nakapagnakaw ka ng konti, ang dibdib mo, dinadagukan, dapat mong isole. Kapag nakapagsalita ka ng masama, di ba? Di po ba mga kapatid? Ang tawag doon, hindi na konsensya. Kasi yung mga hindi mananampalataya, bagamat may konsensya, walang conviction ng Holy Spirit. Because the Holy Spirit will only convict, no po, yung kanyang mga na-regenerate. Ito ang pag-aalaga ng banal na Espiritu na nagsisilbing tagapamagitan natin sa Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo, we don't even know how to pray. Sino nagtuturo sa ating manalangin? It is the Holy Spirit. The Holy Spirit allows us to call Father the Father. Ngayon, nakakatawag na tayo ng Ama. Nakakatawag na tayo ng Ama sa ating Ama at Panginoon kay Jesus. Yung mga hindi mananampalataya, pag pinag-usapan relihiyon at Diyos,
tuturo sa itaas. Yung butiki. Sundin natin yung nasa itaas. Sinong nasa itaas? Hindi nila mabanggit. Because they are blinded. They don't have any idea kung sino ang totoong Diyos. Po? Uy, nawala. So, we are not like them. We are not like the pagan, the Gentiles, the non-believers. We are different, so we must not be like them. Amen? Panghuli. Sabi po ni Paul, merong 3 specific problem Ang lost. Una, ang sabi, they have a problem with their heads. There is a problem with their hearts. Ngayon po, yung panghuli, there are problems with their hands. Head, heart, hands. Imposible ho kasi na tama ang isipan, mali ang puso, tama ang kamay. Hindi mangyayari yun. Imposible po na tama ang puso, tama ang isip, mali ang kamay. Hindi ho mangyayari yun. Kung ano naman ang isip, dinidikta yun ng puso, gagawin yun ng kamay. Kaya maliban na ang Diyos, solusyonan ang problema ng isip, solusyonan ang pagkabulag ng puso, doon lang po magkakaroon ng solusyon ang ginagawa ng mga kamay. The works of the hands means the works of our lives. And the lost have a problem with their works. Ano po ang sabi ng verse 19? Ephesians 4:19. Ayan 3 talata lang po yung hinimay-himay natin. Sabi po ni Paul sa mga taga-Epeso, having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Tingnan niyo ang pamumuhay ng lost. Tingnan niyo ang pamumuhay ng non-believers. Ang sabi ng verse 19, nawalan ng lahat ng sensitivity. Napakabigat naman po, no? Nawalan na ng sense. Sa ibang salin, because the lost are dead, they are said to be past feeling. Ang ginamit ng King James past feeling. Nilampasanan ng kanilang damdamin. Sa NIV, mas gusto ko po ang ginamit sa NIV, having lost all sensitivity. Ano po? And that phrase means that they have lost their sense of pain. It is used in the sense of not being bothered in their conscience by the things they do. Yan po ang ibig sabihin nun. Hindi na po nakukonsensya. Kahit na anong gawin, nilampasan na ng kanilang feelings. Kahit makasakit ng damdamin, kahit magnakaw, kahit mangalunya, kahit na po anong immoral ang gawin, wala na silang sensitivity doon. Kaya minsan sasabihin ninyo, ano ba namang karumal-dumal na bagay yan? Gawain pa ba ng tao yan? Ang sagot po ng Biblia, gagawin at gagawin ng tao yan because they are lost. They have problems with their hands. Kaya ang korupsyon, hindi po mawawala yan. Yung mga pagnanakaw, hindi na po yan mawawala. Hanggat hindi dumarating ang Panginoon para paghiwalay na ng Diyos yung mga kambing at kunin ang mga tupa, mamumuhay po tayo sa katotohanan na kasakasama natin ang mga lost. Kasakasama natin ang may problem sa mind, may problem sa heart, at may problem sa hands. Ang malaking suliranin, ikaw na naniniwala na Kristiyano ka, naniniwalang born again ka, and yet, you have a problem with these three. You have problem with your mind, you have problem with your heart, and you have problem with your hands. Po.
Naalala niyo po ba yung sa Bible, inlarawan ng kasalanan sa ketong? Sa Bible, yung larawan ng sin ay leprosy. Kasi po nung araw, ang leprosy walang lunas. At kapag ikay may ketong, itataboy ka na. You will be considered outcast. Yung mga lepers, they are suffering from horrible disfigurement. Po, yung kanyang ilong nauubos. Nakakita na po ba kayo ng may ketong? Sa Google, try nyo po i-google yung leprosy. Makita nyo po, walang tenga, wala nang laman yung ilong, yung mga daliri napuputol, po, nagkakaroon ng disfigurement and loss of fingers, toes, and other extremities because their ability to feel the pain is taken away. Dahil yung ketong po, gagawin kang manhid. Minsan po nalalaglag na yung, kaya, di ba, sabi nila yung naging sakit daw ni Job, ketong eh. Kasi alam nyo, ginagawa ni Job, meron siyang basag na paso. Yung basag na paso, kinakalkal niya yung kanyang sugat. Wala siyang nararamdaman eh. Diba? Tinatanggal niya ng basag na paso yung sugat niya. Can you imagine how horrible it is? Sabi po ni Kuya Jemer, ang larawan po ng ketong ay yun, being unclean. Po, being unclean. Marumi. No? At yun po mga kapatid, ang paglalarawan ng Biblia ng Ephesians 4:19, having lost all sensitivity. Wala ka ng pakiramdam, kaya kahit anong gawin mo, hindi mo na nararamdaman. Nakakalungkot po mga kapatid. Ito po ang totoo. The lost sinner commits his life to evil. And as he does, he loses his sensitivity towards sin. Hindi ba ngayon? Hindi na po kasalanan ang pangangalon niya para sa iba. Binibigyan katuwiran ang pangangalon niya. Ang korupsyon. Dahil sa dami ng korap, normal na lang. Ang lagayan system. Ang mga kabaklaan, hindi, naku po, sila po'y sitahin mo, ikaw pa masama. Magsermon ka tungkol sa mga bakla, sa tomboy at sa mga homoseksual, ikaw pa masama. Because they no longer consider those things sins. No? The lost sinner commits his life to evil. And as he does, he loses his sensitivity towards sins. This leads them to ever deepening levels of wickedness. They yield their lives to lasciviousness. This word speaks of wanton sensuality. It is an attitude that says, I will do what I please, when I please, with whom I please, and I don't care what anyone says or thinks about it. It is a life given over to open sin. Amen? Thus the sinner works all uncleanliness. The word work means to work hard, to take pains, to do your best. Uncleanliness speaks of impurity and rottenness. And this idea here is that the lost person works hard at his sinning. He gives himself actively to the pursuit of rottenness. He does his best to be as bad as he can. And what an accurate description of our world. The world will continue to decay. The lost all around us work themselves to death in the pursuit of what? Pursuit of God? No! Pursuit of their pleasure, never realizing that their wickedness and corruption is doing nothing but increasing their guilt in the eyes of the Holy God. But they lost sensitivity and they don't care.
Amen? Now, that is how, what happened? That is how the lost live. But the saints of God are to be different. Amen? Ganon mamuhay ang mundo ngayon. Pero bilang mga mananampalataya, kailangan tayong maging iba. Ipagpapatuloy po natin bukas, sa mga challenges ni Apostle Paul. Pero huwag niyo kalimutan, unang challenge pa lang ito. The first challenge of the Apostle Paul is, be different. Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. Bukas po, itutuloy naman natin yung mga susunod na mga talata. Verses 1 to 3. Verses 17 to 19. Sorry na po. Ephesians 4, 17 to 19. Bukas naman po, tutuloy natin yung Ephesians 4, 20. Maybe hanggang 24. Kung matatapos ko po ito bukas. Again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camio po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa Tinig ng Pag-asa.